Matapos ang ilang sandali, si Yigang ay nagtungo na sa Medicinal Pavilion upang makausap ang Medicinal Pavilion Master. Nangyari ba talaga ang ganun? Talaga bang nais kang makuha ng mapagmataas na taong iyon? Mukhang maganda ang naging resulta ng iyong pagsusulit, tanong ni Do Gayan kay Yigang. Nag-aral ako ng mabuti para sa pagsusulit na iyon, sagot ni Yigang. Ang kalagayan ng iyong katawan ay kakilakilabot, masyado mo bang pinahirapan ang iyong sarili sa pag-aaral? Tanong muli ni Do Gayan kay Yigang. Wala na akong oras, pagkatapos kong dumating sa Changrim, hindi ako nakatulog dahil sa ako ay nagbasa ng mga aralin sa loob ng 3 araw, sagot ni Yigang. Kainaman, walang kahit isa sa miyembro ng angkan ng Beck ang magaling sa pag-aaral. Namana mo siguro iyan sa pamilya ng iyong ina, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Sobra akong nahirapan, tapos ganyan lamang ang sasabihin mo sa akin, sagot ni Yigang sa matandang lalaki. Hindi ba medyo kakaiba kung maglilingkod ako sa kanila bilang aking senior brother at senior sister, tanong muli ni Yigang. Hindi ko alam kay Surin, ngunit, si Jun Mayong ay marahil na mas matanda kaysa sa iyo, sagot ni Do Gayan. Hahaha, kung ganoon, iyan ba ang iniisip mo? Tanong ng Changrim Master na biglang dumating. Nariyan ka na pala Changrim Master, sagot ni Yigang. Kararating ko lang naman, kung ganoon, tinupad mo ang matagal ng hinihiling ng Divine Immortal Blade, tanong ng Changrim Master kay Yigang. Maswerte po ako, sagot ni Yigang, sa tulong ng dakilang espiritual na kapangyarihang kanyang may iwan kapag siya ay umakyat na, magagawa na nating ayusin ang katawan ni Yigang, sabi ni Do Gayan sa Changrim Master. Dahil sinabi ni Yigang na kailangan niyang makakuha ng mahusay na resulta sa kanyang pagsusulit, kailangan nating mabilis na magpatuloy upang gawin na ang ritual, sabi muli ng Changrim Master. Kailan po tayo magsisimula? Tanong ni Yigang, kailangan natin ng oras para manumbalik ang lakas ng iyong katawan. Kaya naman, gagawin natin ito sa lalong madaling panahon. Maaari na natin itong gawin bukas, sagot ng Changrim Master. Maaari na ba nating i-konekta ang mga pangunahing ugat? Tanong muli ni Yigang sa Changrim Master. Magiging mahirap ito para sa iyo para sa susunod na pagsusulit, sagot ng Changrim Master. Ayos lamang po, ipagpaliban muna po natin ito ng higit pa sa 2 buwan, sabi muli ni Yigang. Bata, hindi mo ba talaga gustong mahiwalay sa akin? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Kailangan ko pang tapusing pag-aralan ang mga pamamaraan ng Heaven and Earth Blade, sagot ni Yigang. Dahil nais mong makibahagi habang nasa isang estado ng paghihigpit, ito ay aking isa sa alang-alang. Tutulungan kita, sabi muli ng Changrim Master kay Yigang. Tutulungan po ninyo ako, tanong muli ni Yigang. Changrim Master, narito na po ako, si Jinmo, sabi ni Jinmo na biglang dumating. Tuloy ka, sagot ng Changrim Master at naisip nito na tamang-tama ang oras ng pagdating ni Jinmo. Nais daw po ninyo akong makausap Changrim Master. Ano pong kailangan ninyo sa akin? Tanong ni Jinmo sa Changrim Master. Ito si Jinmo, siya ang pinuno ng mga alagad na namumuno sa mga alagad na nasa 2nd henerasyon. Siya ang makatutulong sa iyo, sabi ng Changrim Master kay Yigang bilang pagpapakilala kay Jinmo. Hahaha, nakakahiya naman, ako ay isang alagad lamang na kulang pa rin sa maraming paraan, sabi ni Jinmo. Ayon kay Yigang, si Jinmo ay isa sa mga lumahok sa Dragon Phoenix Martial Association na naganap kamakailan. Nararamdaman ko ang iyong mga taon ng karanasan mula sa iyong tingin, sabi ni Yigang kay Jinmo. Taon ng karanasan ba kamo? Ganoon na ba ako katandang tingnan? Ako ay nasa mahigit 20 taong gulang pa lamang, sagot ni Jinmo. Nako, pasensya na po, nahihiyang sabi muli ni Yigang. Tutulungan kita para sa iyong 2nd pagsusulit. Kaya mo na bang gumalaw? Tanong muli ni Jinmo kay Yigang. Opo, sagot ni Yigang. Yigang,
Sandali lang, may nais akong sabihin sa iyo, sabi ng Chongrim Master kay Yigang bago pa man ito tuluyang lumabas. Ano po iyon? Tanong ni Yigang, hindi mo kailangang alalahanin ang ranggo ng mga pagsusulit. Ang kahalagahan lamang ng First Flower Promotion Test ay upang malaman kung ang isang alagad ay karapat-dapat para maging isang alagad nito, sagot ng Chongrim Master. Naiintindihan ko, tatandaan ko po ang inyong mga sinabi, sabi muli ni Yigang. Maaari ko po ba kayong tawaging Martial Uncle Jinmo? Tanong ni Yigang kay Jinmo. Bueno, magpapasya kami kung ano ang maaari mong itawag sa akin sa sandaling ikaw ay opisyal na makapasok. Sa ngayon, tawagin mo muna akong Jinmo, sagot ni Jinmo. Sige, ikaw ang bahala, sabi muli ni Yigang, mayroon kang masiglang mukha sa kabila ng iyong maselang hitsura, sabi naman ni Jinmo. Salamat kung ganun, sagot ni Yigang, balik tayo sa ating pag-uusapan. Hindi madali ang ikalawang pagsusulit, hindi lamang ito magtatapos tulad ng naunang pagsusulit na ginawa mo. Ang Qinggang, ang swordsmanship, ang kamao, ang mga sipa, at ang pangloob na enerhiya. Ang mga ito ay masusubukan sa iba't ibang pamamaraan. Ang una ay ang paggamit ng Qinggang, ang layunin nito ay upang mangalap ng mga sagradong halamang gamot. Iyon ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa bulwagan ng herb flower upang makita ang mga espesimen ng mga sagradong halamang gamot na iyon. Pero, kailangan mong mag-ingat, paliwanag ni Jinmo. Mag-ingat para saan? Tanong muli ni Yigang, malalaman mo kapag nakarating na tayo doon, sagot ni Jinmo. Narating na ni Yigang at Jinmo ang bulwagan ng herb flower. Umalis kayo dito. Isang malakas na sigaw ni Yib Sunam. Sunam, maaari bang huminahon ka? Sabi ni Jinmo kay Yib Sunam. Sa palagay mo ba ay dapat akong maging mahinahon ngayon, Senior Brother Jinmo? Siguradong magagalit ang Herb Flower Hall Master kapag nalaman niyang nagpunta dito ang batang iyan, sabi muli ni Yib Sunam. Si Yib Sunam ay isang alagad ng ikalawang henerasyon na miyembro ng Herb Flower Hall. Ang lahat ng mga plano ng bulwagan ng herb flower ngayong taon ay sinira ng batang iyan. Paano naging makatwiran na ubusin niya ang lahat na maaaring maihatid natin sa mas maliit na mga sekta, pagpapatuloy na sabi ni Yib Sunam. Kung ganoon, humihingi ako ng paumanhin dahil sa palagi kong paggamit ng mga naghihimalang gamot, sabi ni Yigang. Niloloko mo ba ako? Sabi muli ni Yib Sunam, Sunam, tumigil ka na. Ang pagtulong kay Yigang ay isang utos na nagmula sa Chongrim Master, sabi naman ni Jinmo. Totoo ba iyang mga sinasabi mo? Bakit naman gagawin iyon ng Chongrim Master? Gulat na sabi ni Yib Sunam. Kung ganoon, wala na akong ibang pagpipilian pa, sumunod kayo sa akin. Ikaw, huwag kang hahawak sa kahit na ano sa loob, pagpapatuloy na sabi ni Yib Sunam. Kapag nalaman ng iba na nagpunta tayo dito, iisipin nila na susubukan nating nakawin ang mga sagradong gamot, sabi ni Jinmo kay Yigang. Iyan din nga po ang aking naiisip, tara na, pumasok na po tayo sa loob, seryosong sabi ni Yigang at tuluyan na silang pumasok sa loob. Narito ang mga espesimen na makikita sa Spirit Heaven Valley kung saan magaganap ang pagsusulit, sabi ni Yib Sunam. Kung ganoon, ang lahat ng iyan ang mga kokolektahin sa araw ng pagsusulit, tanong ni Yigang. Tama ka, mayroon itong kabuoang bilang na 99. Sa dami ng iyong makukuhang tama, sa pagdami din ng sagradong gamot na mapapakinabangan, sagot ni Yib Sunam. Pero, bakit kulang ito ng isa? Tanong muli ni Yigang kay Yib Sunam. Ang pwesto na iyan ay para lamang sa isa sa tatlong elemento ng Holy Flower. Ang Holy Flower ay isang bihirang sagradong halamang gamot na may bulaklak na magkakaiba ang kulay ng talulot. Ito ay huling natuklasan 60 taon na ang nakalilipas, at sa ngayon, sa mga kwento na lamang ito nakikilala. Kaya naman, kung iniisip mo na mahanap ito, ngayon pa lang ay sumuko ka na,
sagot ni Yib Sunam. Anong uri naman po ng bulaklak ang isang ito? Tanong muli ni Yigang. Iyan naman ang Ghost Soul Herb. Tinawag iyang Ghost Soul Herb dahil gustong-gusto ng mga multo ang bulaklak na iyan, sagot muli ni Yib Sunam. Kumakain ng sagradong halamang gamot ang mga multo, tanong ni Yigang. Oo, pero, mahirap kolektahin ang isang iyan dahil sa oras na mamulaklak ang mga iyan, kinakain sila ng mga multo, sagot ni Yib Sunam. Teka lang, bakit ka nakatingin sa akin? Tanong naman ng matandang lalaki kay Yigang. Nang mga sandaling iyon, isang lalaki ang nagmamadaling dumating. Senior Brother Yib, parating si Master, sabi ng lalaki kay Yib Sunam. Sobra namang nagulat si Yib Sunam sa sinabi ng lalaki. Ghost Soul Herb nga ba ang tawag sa isang ito? Sabi ng matandang lalaki at hinawakan nito ang Ghost Soul Herb. Matapos itong hawakan ng matandang lalaki may biglang nangyaring kakaiba sa kanya. Anong nangyayari sa akin? Ang aking espiritual na kapangyarihan ay nag-oomapao, sabi ng matandang lalaki. Matapos nang nangyari sa matandang lalaki, ang Ghost Soul Herb ay nalanta at nasira. Anong nangyari? Bakit nagkaganyan ang Ghost Soul Herb? Natatarantang sabi ni Yigang. Yigang Bek, parating na si Master, bilisan mo na. Maaari na kayong lumabas, sabi ni Yib Sunam kay Yigang. Sige po, aalis na ako, sagot ni Yigang, natapos na agad ninyong tingnan lahat, tanong muli ni Yib Sunam. Sobrang matalino si Yigang, huwag ka nang mag-alala, sabi naman ni Jin mo. Hahaha, maraming salamat po, sagot ni Yigang, hindi naman siguro tayo nakita. Nag-aalalang sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Hindi ko alam, pero, siguraduhin mong makakakuha ka ng Ghost Soul Herb sa pagsusulit, sagot ng matandang lalaki. Masarap ba? Tanong ni Yigang, ito ay talagang kahanga-hanga, sagot muli ng matandang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Doyong sa bulwagan ng herb flower. Nagpunta dito si Yigang, ano naman ang ginawa niya dito? Tanong ni Doyong kay Yib Sunam. Ito ay utos ng Chongrim Master, ipinakita ko sa kanya ang mga sagradong halamang gamot. Pero, umalis din siya matapos ang 15 minutong paglilibot, sagot ni Yib Sunam. Napakayabang talaga ng batang iyon, minemorya niya ang mga sagradong halamang gamot ng ganoon kabilis, sabi muli ni Doyong. Tama po kayo, ako nga, inabot ako ng ilang araw bago ko na memorya ang lahat ng mga sagradong halamang gamot, sabi muli ni Yib Sunam. Buksan mo nga ang mga espesimen, titingnan ko kung talagang pinangalagaan mo ang mga ito, sabi muli ni Doyong. Siyempre naman Master, inalagaan ko talaga ang lahat ng mga ito, nagmamalaking sagot ni Yib Sunam. Matapos buksan ni Yib Sunam ang lalagyan ng mga espesimen, sobrang nagulat si Doyong sa kanyang nakita. Anong nangyari? Sabi mo ay pinangalagaan mo ang mga ito, pero, anong nangyari sa Ghost Soul Herb? Galit na sabi ni Doyong, totoo po ang sinasabi ko Master, sigurado po akong maayos pa yan kanina, pinangalagaan ko ng maayos ang lahat ng mga ito, pero, anong nangyari? Bakit ito ay natuyo at namatay? Sagot ni Yib Sunam.